وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Sa mga kaigsuunan ng mga Muslim, alhamdulillah, andito naman po tayo ngayon na kung saan bibigyang linaw ang mga usapin. Alhamdulillah. At mayroon po tayong panauhin dito ngayon na si Sheikh Fahad Liano. Assalamualaikum warahmatullahi Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mayroon pong tanong dito. Totoo ba na ang mga Muslim ay anti-Kristo? Yun po yung tanong, Ustad. Masya Allah. So, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Magandang araw po sa lahat ng ating mga tikapanood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito ay isang katanungan na naalala ko, Ustad, yung mga high school pa siguro ako. Na narinig ko na yan sa mga tao kasi yung time na yon kapanahunan noon ng gera sa Mindanao. Allahu Akbar. Martial law yun eh. Nung time na yun. So, naririnig ko yun sa mga tao doon, mga matatanda kasi mga bata pa kami, na ang mga Muslim nga daw mga antikristo. So, dahil sa kakulangan ng aking kaalaman at sa kakulangan din ng pag-iisip, no? Kulang din ng pag-iisip ko, no? Ginagahaya ko lang din yung mga sinasabi nila. So, natanim sa isip ko, Ustad, na ang mga Muslim nga ay antikristo. Natanim sa isip ko yan. Hanggang sa ako'y napunta sa Maynila at kasi wala akong kilalang Muslim, Ustad, nung time na yon. Wala akong nakakausap na kalubilong mga Muslim. Nung time na yon, hanggang sa napunta sa Manila, nag-aaral sa Maynila, nandyan yung paniniwala ko nga na ang mga Muslim ay antikristo. So, sabihin, kung ilalagay ko yung sarili ko dun sa kalagayan nitong mga kababayan natin, ay hindi ko sila masisisi. Hindi ko sila masisisi dahil yun ang narinig nila. Pero, intindihin natin anong ibig sabihin ng anti. Pag sinabing anti-Christ o antikristo, ibig sabihin kalaban, kakontra ni Kristo. Ngayon, tignan natin ngayon kung ano ang paniniwala ng mga Muslim tungkol kay Kristo. Hayaan natin sila na humatol kung totoo bang antikristo tayo o hindi. Ibigay natin kung ano yung paniniwala natin tungkol kay Jesus Christ. Sa Islam, Ustad, hindi ka matatawag na tunay na Muslim hanggat hindi mo tinatanggap at pinaniniwalaan nang walang pagtatatangi-tangi ang mga sugo na pinadala ng Allah. So si Jesus Christ kabilang sa mga ulil azam na tinatawag yung 5 mighty messengers ng Allah. Tinatanggap natin yan sa Islam. Pinaniniwalaan natin. Pinaniniwalaan natin sa Islam kasi yan ang nakalagay sa Quran, Ustad, na si Jesus Christ ay nilikha ng Allah na walang tatay. Yan ang sinabi ng Allah sa Quran. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Masyaallah. Ang ganda ng ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at nang ipagbadya ng anghel kay Maria, o Maria, tunay na ang Allah ay nagpapaabot sa iyo ng salita mula sa kanya. Magpapaabot sa iyo ng salita mula sa kanya na ang kanya maging pangalan ay Jesus na anak ni Maria. Jesus na anak ni Maria. Wajihan fid dunya wal akhirah. Siya ay meron siyang mataas na posisyon, mataas na karangalan sa mundo at sa kabilang buhay. Allah. Itinaas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin ibinababa dahil itinaas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano yung posisyon niya, yun ang tatanggapin natin. Hindi natin siya i-demote, Hindi natin siya ipopromote. Wala tayong pakialam doon. Ang Allah ang may trabaho diyan na maglagay ng posisyon sa bawat isa. Kahit tayo, Ustad, hindi natin alam ang posisyon natin sa Allah.
Tama. Hindi natin alam. Hindi natin po pwede sabihin na mas mataas ako dyan, mas malakas ang iman ko dyan. Hindi po pwede. Hindi tayo pwede magganon. Yan. So, ibig sabihin, ang trabaho yan ng Allah. Yan. So, sa Islam, pinaniniwalaan natin yun na si Jesus Christ ay mayroon siyang mataas na karangalan sa mundo at sa kabilang buhay. Wadiyan fi dunya wal akhirah. Wa minal mukarrabin, ay kabilang siya sa mga malalapit sa Allah. Allahu Akbar. Kabilang siya sa mga malalapit sa Allah. Pinaniniwalaan din natin, Ustad, na si Jesus Christ ay sanggol pa lamang ay nagsasalita na. Hindi alam nang yan ng maraming Kristiyano, Ustad. Alam. Hindi nila alam yon. Allahu Akbar. Hindi nila alam. Kasi galing ako dyan, Ustad. Wala man tinuro sa amin nung araw. Nag-aral ako sa Roman Catholic ng 4 na taon. Wala may tinuro sa amin. Allahu Akbar. Mashallah. Pagdating sa Islam, doon ko na nalaman. Yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, sabi ng Allah sa Quran. Siya ay mangungusap sa tao sa kanyang pagkasanggol at hanggang sa kanyang paglaki. Allahu Akbar. So nangyari yun. Nangyari. Nung inuusig ng mga Hudyo si Maria, dahil nanganak na walang asawa, gusto nilang parusahan, tinuro ni Maria yung sanggol. Fa'asyarat ilay. Tinuro niya yung sanggol. Allah. So yung sign language na intindihan nila, ibig sabihin na ito ang kausapin ninyo, tinuro niya yung sanggol. Allahu Akbar. Naintindihan nila yung sign language niya na itinuro yung sanggol. Fa'asyarat ilay. Anong sabi ng mga Hudyo? Kalo, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Paano namin yan kakausapin na sanggol pa na? Dinuduyan pa yan eh. Allahu Akbar. Paano namin kakausapin? Si Isa ay nagsalita na. Allahu Akbar. Ang sanggol. Oh, sanggol siya. Sanggol pa siya. Ha? Kala inni Abdullah. Allahu Akbar. Sabi niya, tunay na ako ay lingkod ng Allah. Allahu Akbar. Sinabi ni Isa. Ataniyal kitab, wa ja'alani nabiyya. Pinagkaluban ako ng aklat at ginawa niya akong propeta. Allahu Akbar. So sa Islam, Ustad, pinaniniwalaan natin, pinakabatang propeta, si Isa al-Masih ibn Maryam. Pinakabatang propeta. Sanggol pa lamang dineclare niya sa tao. Si Isu Kristo. Inni Abdullah. Atani al-kitab, wa ja'alani nabiyya. Mashallah. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. At ginawa niya akong mabiyaya, blessed, saan man ako naroroon. Mashallah. Mashallah. Wa ausani bis salati waz zakati madumtu hayya. At pinag-utusan ako ng Allah na magkawanggawa at magsagawa ng pagdarasal. Magsagawa ng sala at magkawanggawa. Pinag-utos sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, ibig sabihin, kinausap yung mga Hudyo. Naniniwala tayo dyan. Kasi nandyan sa Quran na talagang sanggol pa lang nagsasalita na. Yan, yun ang posisyon niya sa atin, Ustad. Napakataas ang posisyon niya sa atin. Ha? Hindi natin siya ibinababa. Dahil utos ng Allah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sabihin ninyo, sabi ng Allah, inutusan ang mga mga mananampalataya. Sabihin ninyo, qulu amanna billah, naniniwala kami sa Allah. At sa anumang ipinahayag kay Abraham, kay Ismail, kay Ishaq, kay Yaqub, at dun sa 12 angkan ni Yaqub, at ibinigay kay Moses, kay Jesus, at sa mga propeta na mula sa kanilang Panginoon. Naniniwala kami ng walang pagtatangi-tangi. Walang hindi ka dinidiscriminate ang mga propeta. Kasi meron silang kanya-kanyang posisyon na ibinigay ang Allah. Kanya-kanyang level. Kanya-kanyang level. Ang Allah ang nagalagay, hindi tayo. Wala tayong pakialam doon. Kung sinong mataas sa kanila, sinong mababa sa kanila, wala tayong pakialam doon, Ustad. Hindi natin linya yan. Kaya, hindi natin po pwedeng sabihin na kontrahin kung ano yung mga katotohanan tungkol kay Jesus Christ. Lahat ng totoo tungkol sa kanya, tatanggapin natin. Naniniwala tayo, Ustad. Nagsagawa siya ng kababalaghan. Nasa Quran. Nasa Quran yan. Mga himala. Mga himala. Nagsagawa siya ng mga kababalaghan para patunayan at paniwalain ang mga tao na siya ay totoong sugo. Yun. Kasi nung time na yun, wala siya, ayaw silang panawalaan. Pag nangaral siya, babatuhin, hinahabol siya, gusto siyang patayin, ayaw siyang paniwalaan. So pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsagawa siya ng mga Himala. kababalaghan. Bumuhay siya ng patay. Naniniwala tayo dyan. Nasa Quran yan. Nagpalakad ng mga lumpo, magpagaling ng mga kitungi, ng mga bulag, pinagaling niya. Sa kapahintulutan ng Allah. Hindi kanyang, sinabi niya, hindi sa kanyang sariling kapangyarihan. Allahu Akbar. Hindi sa kanya. Kapangyarihan yun ng Allah. Pinahintulot sa kanya ng Allah para itong mga tao makumbinsi na
Siya ay sugo siya ay sugo. ng Allah. Na? Nandoon sa kwento, Ustad, yung paano niya binuhay si Lazaro. Kung nabasa mo yun sa aklat ng Biblia na sinasabi nila. Nung namatay itong si Lazaro, ito ay sabi nila ito ay kaibigan niya. Kaya nung nabalitaan niyang namatay, naglakbay siya kasi nasa ibang bayan. Pinuntahan niya at nung dumating siya doon, sinabi niya doon sa kapatid na si Marta, sabi niya alisin niyo yung bato kasi may nakaharang na bato doon sa libingan. Harang ng bato. Sabi niya alisin niyo. Sabi ni Marta, 4 na araw na po siyang patay at nangangamoy na. Allah. Sabi ni Isa, hindi ba sinasabi ko sa inyo na kung mananalig kayo sa akin, makikita ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Yun. Oh. So wala siyang magagawa. Ibig sabihin, hindi kapangyarihan. Hindi sa kanya. Ha? Tinanggal yung bato. Tumingala sa langit at nagpasalamat. Allah. Ayon mismo dun sa aklat na hawak-hawak nila. Nagpapasalamat ako sa iyo at dininig mo ako. Meron siyang pinasasalamatan doon sa langit. Ha? Alam kong lagi mo akong dinidinig, subalit sinabi ko ito para sa mga taong nakapaligid sa akin, upang sila'y sumampalatayang ikaw ang nagsugo sa akin. Allahu Akbar. Hindi naman niya sinabing upang sila'y sumampalatayang ako ang kanilang Panginoon. Napakalinaw. Napakalinaw. Siya mismo, ibig sabihin, yung kababalaghan na ginawa niya para kumbinsihin itong mga tao. Na siya ay sugo ng Allah. Sa sugo. Yan. Hindi niya inangkin na siya ay Diyos at hindi siya nagpasamba sa kanyang sarili. So napakalinaw. Sa Islam, sa lahat ng katotohanan tungkol sa kanya, yung kanyang mga kababalagan na ginawa, pinaniniwalaan natin yan. Na hindi natin yan tinatanggihan. Yung kanyang sinabi, anong sabi niya? Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, Allahu Akbar. ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Napakalinaw. Subhanallah. Sa Islam, Ustad, naniniwala tayo sa nag-isang tunay tayong Diyos at naniniwala tayo sa sugo niya. Ibig sabihin, kung nabuhay ka nung kapanahonan ni Jesus Christ, maniwala ka sa nag-isang tunay tayong Diyos Allah, maniwala ka sa Kanya bilang sugo ng Allah. Yun ang Islam mo. Yun ang kaligtasan mo. Allah. Kung nabuhay ka nung panahon ni Propeta Moses, ganun din. Pero hindi natin inabot. Ang inabot natin, yung kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang ating maniniwala tayo sa Allah, na siya lang ang nag-isang tunay tayong Diyos, siya ating sasambahin, at sasambahin natin siya alinsunod sa katuruan ni Propeta Muhammad. Yun ang sa atin, yung Islam natin. Ibig sabihin, malawak na yung sa atin. Kompleto na siya. Yan. So, si Jesus Christ, kaya tinatawag tayo na Antikristo, Ustad, kasi hindi tayo naniniwala na Diyos siya. Hindi daw siya naniniwala mga Muslim na si Kristo ay Diyos. Allah Akbar. Ang problema nga kung tinuro ba niya yon o hindi. Hindi naman niya tinuro. Pinagpipilitan nila sa diba? Ibinibintang sa kanya yung bagay na yan. Na hindi niya sinabi. Oo. Yun ang isang bagay na yung tinatawag ni Kristo na katampalasan. Oh, subhanallah. Katampalasan. Sabi nga niya sa aklat nila, ewan ko kung binabasa ba nila yan o hindi. Sabi doon, pagdating ng huling araw ay marami ang magsisipagsabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi baga kami ay nagsipangaral sa iyong pangalan, nagsipagsagawa ng kababalagan sa iyong pangalan, nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan, nagpagaling ng mga karamdaman sa iyong pangalan. Anong isasagot niya? Sasabihin ko sa kanila, magsilayo kayo sa akin. Allahu Akbar. Kailanman hindi ko kayo nakikilala, mga nagsipagsagawa ng katampalasan. Allah, katampalasan. Katampalasan, yung tatawagin mo na Diyos, yung hindi naman Diyos. Allahu Akbar. Subhanallah. Yun ang napakalaking katampalasan. Subhanallah. Yan. So itataboy sila, lumayo kayo sa akin. Subhanallah. Hindi ko kayo nakikilala. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ustad, hindi natin siya tinatawag na Panginoon. Alhamdulillah. Mula tayong pag tinatawag na Panginoon maliban sa Allah. Sugo na. Kaya hindi, pagdating na araw ng pagkukong, although hindi tayo followers ni Jesus Christ, kay Propeta Muhammad tayo, pero kung nagkataon na nandoon tayo sa Kanya at tinawag natin sa Panginoon, itataboy din tayo. Subhanallah. Palayasin din tayo pagdating ng araw ng pagkukong. Pero hindi, yung mga tumatawag sa Kanya ng Panginoon, yun ang Kanyang itataboy sa araw ng pagkukong. Masyaallah. So sa Islam, sa lahat ng totoo tungkol sa Kanya pinaniniwalaan natin. Ang hindi natin tinatanggap, isa yung crucifixion na sinasabi nila na the great sacrifice. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang sarap ng panaginip nila.
Yan yung binabato nila palagi. Patulog-tulog, palasing-lasing lang, tapos paraiso na siya kasi may tumubos na kanyang kasalanan. Wow! Ang sarap na panaginip naman. Di ba? Yan. So, yun ang hindi natin tinatanggap, Ustad, na si Jesus Christ ay naipako sa krus. Kasi sinabi mismo ng Allah. Hindi tayo nagsasabi na hindi siya naipako. Kung sinasabi nila na naipako siya, ang sabi ng naglikha na nagsugo sa kanya, hindi siya naipako. So, yung crucifixion, Ustad, na inadapt ng mga Kristiyano sa tutulang, hindi yan doktrina ng Christianity. Hindi paniniwala ng Christianity. Alam mo kung kanina yan sa paniniwala? Paniniwala ng mga Hudyo. Subhanallah. At kinukuha naman ng mga Kristyanismo. Dinekorasyonan nila, pinaganda, tapos inialok sa mga nag-aangkin na followers ni Kristo, yun na. Doon na lumabas. Pero ang sabi ng Allah sa Quran, wa qawlihim inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam. Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahum. Pinagsisigawan ng mga Hudyo na napatay namin. Ang Mesih, Jesus na anak ni Maria, ang sugo ng Allah. Subalit sa katotohanan, hindi nila napatay, hindi nila naipako sa krus. Kahawig lamang ang ibinigay sa kanila. Ibig sabihin, hindi siya yun naipako nila sa krus, ibang tao. Allahu Akbar. Kaya Hudyo ang naninindigan na naipako nila sa krus. Kasi Ustad, sa kanilang aklat, sa aklat ng mga Hudyo, ang hula doon sa kanilang na ibinigay, merong darating na Misaya, hindi nila mapapatay kasi ang dami na nilang pinatay na propeta eh. So may hula sa kanila, sa kanilang aklat mismo na may darating na Misaya, hindi nila mapapatay. Yan. So nung dumating siya, papatayin siya. So ang ginawa ng Allah, iniligtas si Isa at binigyan sila ng ibang tao, kamukha niya, sinalin yung mukha niya sa ibang tao. Sa kisa, isa sa kanyang mga alagad, sinalin doon, yun ang kanilang hinuli, yun ang kanilang ipinako sa cross, kaya sila hindi naniniwala na ang Misaya dumating na. Dahil sabi nila, nakalagay sa aklat namin, hindi namin mapapatay. Napatay namin eh. Ibig sabihin, hindi siya yun. Yan. Kaya hindi sila naniniwala na ang Misaya dumating na, Ustad. Hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng Misaya, kaya pagdating ng Masih Dajjal, yung nang kanilang tatanggapin. Yun ang kanilang Misaya. Yun ang kanilang tatanggapin. Oo. Yun ang kanilang tatanggapin. Yun ang Antikristo. Oo. Yun ang tatanggapin nila ngayon. Kasi hindi sila naniniwala doon sa tunay. Sa atin, tinatanggap natin lahat ang totoo tungkol sa kanya. Yung hindi totoo, yun ang hindi natin tinatanggap. So, paano tayo nang maging Antikristo ngayon? Subhanallah. Pag-aralan mo yung paniniwala ng Muslim at saka paniniwala ng mga Kristiyano, sinong lalabas na Antikristo? Sinabi ni Kristo, sugo ako. Sinabi ng mga Kristiyano, Diyos siya. Sino Antikristo? Yeah? Tayo o sila? Sila ang Antikristo. Kaya Ustad, nung napag-aralan ko yung Islam, Ustad, para akong sinampal. Subhanallah. Kasi pinanindigan ko nung araw na Antikristo mga Muslim eh. Tapos nung napag-aralan ko yung paniniwala ng mga Muslim, ay hindi pala. Sila pala yung totoong naniniwala kay Kristo. Ako pala yung Antikristo. Baliktad. Allah. Baliktad pala. Ako pala yung Antikristo. So hindi matatawag ng Antikristo mga Muslim kasi lahat ng katotohanan tungkol kay Jesus Christ tinatanggap ng mga Muslim at ginagawa yung kanilang practice. Anong pagbati ni Jesus Christ? Assalamualaikum. Sumain niyo ang kapayapaan pagka pumunta siya sa kanyang mga alagad. Sumain niyo ang kapayapaan. Ibig sabihin, Assalamualaikum. Tayo ginagamit natin yan. Diba? Tayo, yung balbas nating mga lalaki ay pinapahaba natin. Ay yung mga Kristiyano hindi. Si Jesus Christ nagdadasal, nagpapatira pa. Tayo nagpapatira pa sila. Nagpatira pa ba sila? Hindi pumapalakpak sila. Wala. Sumasayaw pa. Sumasayaw. Yan ang kanilang pagsamba. Tapos sasabihin nila, ituturo ni Kristo? Sasabihin nila ang Muslim Antikristo? Hindi, baliktad pala. Kaya Ustad, ang mabigat nito, pinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na sa araw ng paghukom si Isa al-Masih ibn Maryam dahil sa pagsamba ng mga tao sa kanya, siya ay iimbestigahan ng Allah. Tatanungin ng Allah. Tatanungin siya sa araw ng paghukom. Pag natipon na ang lahat ng tao sa araw ng paghukom, hindi na kailangan ng microphone, Ustad eh, tsaka amplifier. Kasi yung pandinig natin doon, wala nang limit. Open na yan. Maririnig mo ng lahat. Allah. Kaya yung dialogue ng Allah tsaka ni Jesus Christ araw na yon, maririnig ng lahat. Allah. Iparirinig ng Allah sa lahat ng mga sumamba sa Kanya. Ngayon, nandito ka sa mundo, sinasamba mo si Jesus Christ, sinasabi mo, ituturo niya sa araw ng paghukom. Matatanong siya dahil dyan. Matatanong siya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. Allah.
isang tanong lang ng Allah sa kanya sa araw ng paghukom. Ang haba ng paliwanag niya. Ang haba ng sagot niya. Bakit? Kapag lumabas ustad na itinuro niya yung pagsamba sa kanya, mapaparusahan siya. Tama. Mapaparusahan siya. Mapaparusahan sa impyerno. Subhanallah. Itinagturo siya ng isang pinakamalaking kasalanan. Sure. Yan. Yan. So sasagot siya, subhanak. Kaluwalhatian sa'yo. So luwalhatiin muna siya. So luluwalhatiin muna niya ang Allah. Subhanaka. Ma yakunu li an ako na malay sa libihak. Hindi ako maaring magsabi ng anumang bagay na wala akong karapatan na magsabi. Angatwiran siya. Kasi ito na. Paraiso impyerno na pinag-usapan eh. Di ba? Hindi ako maaring magsabi ng isang bagay na wala akong karapatan na magsabi. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kung yun ay sinabi ko, siguradong batid mo. Alam mo. Ta'alamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsik. Nalalaman mo ang nasa aking kalooban, hindi ko alam ang nasa iyo. Allah Akbar. Hindi ko. Yeah. Pagkatapos magpapatuloy siya. Ngatwiran siya, ustad, kasi ano na to eh? Paghuhukom na to eh. Ha? Sasabihin niya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Wala akong sinabi sa kanila maliban sa mga ipinag-utos mo. Walang labis, walang kulang. Ha? Walang dagdag, walang bawas. Ha? Nakalagay naman yun sa kanilang kasulatan. Ha? Nakalagay sa kanilang kasulatan. Hindi sa akin ang narinig ninyong iniaaral ko kung hindi doon sa nagsugo sa akin. Sabi dyan doon. Ewan ko kung bakit hindi nila maintindihan, ustad. Ha? Yan. Wala akong sinabi sa kanila maliban sa mga ipinag-utos mo sa akin. Na ano? Ani budullaha rabbi wa rabbakum. Nasambahin ninyo ang Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Subhanallah. Napakalinaw. Napakalinaw. Yun ang sinabi niya. Yun ang sinabi ko sa kanila. Ha? Yan. So ibig sabihin, mangangatwiran siya. Ani budullaha rabbi wa rabbakum. Yun ang sinabi ko sa kanila. Wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim. At ako ay saksi sa kanila habang ako ay nandoon sa kanila. Ibig sabihin, ustad, nung nandito siya sa lupa, kaya niya saksihan sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala na nung nandito siya sa lupa, walang sumasamba sa kanya. Allahu Akbar. Ibig sabihin nung wala na siya, saka pa siya sinamba nung wala na siya dito sa lupa. Samantalang yung mga tao, ustad, na nakasama niya, hinahabol siya ng bato at papatayin siya. Nung nawala na siya, sumobra, naging Diyos na siya. Nung nandito siya, ayaw siya tanggapin bilang propeta. Nung nawala na siya, saka siya tinanggap. Diyos. Naging Diyos na siya nung wala na siya dito sa lupa. Yan. So, ibig sabihin, yun ang sasagutin niya sa araw ng pagkukumsala. Yung pagsamba ng mga tao sa kanya, sasagutin niya sa araw ng pagkukum. Pagkatapos, iiwas niya yung sarili niya. Anong sasabihin niya? In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Kung parurusahan mo sila, ya Allah, sila ay iyong mga alipin. Ibig sabihin, labas na ako dyan. Labas na ako dyan. Wala akong kinalaman dyan. Naghugas kamay na. Ibig sabihin, siyempre, paraiso impyerno ang pinag-uusapan doon. Ibig sabihin, nasa sayo na yan kung parurusahan mo sila. Wa in tagfir lahum, fa innaka antal azizul hakim. Ikaw ang pinaka-malakas, pinaka-dakila, ang pinaka-marunong, pinaka-maalam. Ibig sabihin, nalalaman mo lahat. So, anong sasabihin ng alusad? Sa araw na ito, pakikinabangan ng mga taong makatotohanan ang kanilang pagiging makatotohanan. Tatanggap na ng gantimpala sa araw ng paghukom. Sa kanila ang paraiso. Ibig sabihin, papasok sila sa paraiso. Pero yung mga nagsinungaling at nagbintang ng katampalasan sa mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at tumanggi sa kanila, nagtakwil sa kanila, hindi sila tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. So, ibig sabihin, ang pinakapunto dito, ustad, tayong mga Muslim, kung merong tatawagin na Kristiyano, mas higit tayong karapat dapat tawagin Kristiyano dahil tayo sumusunod sa kanyang aral kaysa doon sa mga nag-aangkin na mga Kristiyano. Kaya hindi siya mananagot sa kanilang ginagawa, sila mismo ang mananagot sa kanilang ginagawang pagsamba sa kanya. Allahu Akbar, subhanallah. Barakallahu fiik, ya Ustad. Alhamdulillah. Napakalinaw ng sagot ng ating butihing Sheikh, no? Alhamdulillah. Naway napulutan natin ng kunting aral. Alhamdulillah. Hanggang dito lamang po mga kapatid sa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.